ay walang mali. Yan ang ibig sabihin niyan. Ang pangunawa ng tao ang may mali. Kaya binasa ko sa inyo diyan, yung verse 14 to 17, ang Bible ay walang kamalian. Ang problema sa tao, ang pandinig ay sa pandinig, ano yan? By hearing ye shall hear. Mapapainggan ninyo, pero hindi nyo mauuntindihan. Hindi dahil sa ang pinapakinggan ay may mali, kundi ang nakikinig ang may mali. No? For these people's heart is wax gross, and their ears are dull. Yung purol ang kanilang pandinig. Purol ang pandinig, and their eyes they have closed. Voluntary po yan. Hindi nila maintindihan. Purol ang pandinig, sagyang kinusa ng ipikit ang kanilang mga mata para, sabi, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears and should understand with their heart and should be converted and I should heal them. Kumbaga, masaya na silang hindi nakakaintindi sa Diyos. Walang interest talaga sa Diyos. Not necessarily na may kulang, may pula, may problema ang Bible. Ang problema talaga ay ang tao. So, the inerrancy of the Scriptures. Alam po natin, matagal na po tayong nakikinig, na pag-aralan na all Scripture is given by inspiration of God. Kaya ang ating Bible ay walang mali. Ito hindi naman naipon, nasulat dahil sa kaalaman ng tao. Ito ipinahayag ng Diyos sa sumulat. Kaya ang Bible talaga'y lehitimong salita ng Diyos. Kaya doon pa lang ang prinsipyo, ang Bible talaga'y walang mali. Dahil ang Biblia natin ay aklat na kinasihan ng Diyos. Sa 2 Timothy, maliwanag din sinabi, 3:16, 2 Peter, alam din natin, 1:20-21, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. So ang Bible ay hindi galing sa katalinuhan ng tao, kundi ang mga sumulat ay nangakontrol ng Banal na Espiritu upang yung ipinahahayag ng mga kalooban ng Diyos, hindi naman lahat na saysay, kundi lahat na kailangan lamang ng tao. So, yun ay mga nasulat. Nais ko lang ibigay sa inyo ang intro na doon pa lang sa ating mga talataang binibigay, ang Bible ay talagang hindi pwedeng magkamali dahil ito'y salita ng Diyos. Ito'y salita ng Diyos. Okay. At alam natin, mga kapatid, ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Yan ang mababasa natin sa Titus chapter 1 verse 2. In hope of eternal life which God that cannot lie. Kaya hindi pwedeng mayroong mali ang Bible dahil ang Diyos ang nagsalita at ang Diyos ang nagsalita ay cannot lie. Yan din po ang sinabi sa Hebrew 6 verse 18, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Impossible for God to lie. Imposible sa Diyos na magsinungaling. Napakarami pa hong talataan. Kasi ako'y mapapansin nyo, nagmamadali, imagine naman, 1 chapter, 13, na hiniwag natin. Pag sinabi pong inerrancy of the Bible, ay ganito. The Bible, in its original writings, napag-aralan natin na yung mga original ay wala, pero naisalin, na i-translate. Ang talagang inspired ay yung original manuscripts. Dahil yun ay nasulat sa mga
ano yan, mabubuhay ng mga papris ba ang tawag doon? Pero salamat na isalin. Ano ho? At nanatili yung thought. Hindi naman nung maisalin ay nung si Kristo ay hindi na Diyos. Ang Ama hindi na Diyos. At nung maisalin, si Maria na ang tagapagligtas. Tayo iniwala na na-preserve ang Word of God, but not yung the origin, kundi yung thought, ano? Well, hindi ko eksaktong alam, pero nung nasa Bob Jones, marami doon, may mga doon, Bible ng Hebrew at Greek. Ano? At ang sabi ng Bob Jones, ako naniniwala doon, King James is the honest translation of the Bible, but not perfect translation of the Bible. No? King James is the honest translation of the Bible, but not the perfect translation of the Bible. Why? Nung ako'y nakasilip ng konting Greek, alam mo, the word love, nasa 7 ang meaning. Kung naalala ko pa. Isang pamilya sa atin yung agape, phileos, eros. Pero iba pa yung the love of the money, the love of the pleasure. Iba pa yon. Ngayon, sa Grego, ang daming articles. At yung quit, kaya pala pinaglalabanan yung quit. Pag ang quit ay gumanto, yung a ay magiging vowels na a. Pero pag pakabig, yung a na yon magiging ha. Grabe yun. Matindi yun. Yung kami paparsing. Ano? So, ang punto natin, the Bible in its original writings is completely true and without error in everything it affirms. So ang Bible sa kanyang original na pagkakasulat ay ganap na tunay at walang mali sa lahat ng pinagtitibay nito, tinuturo nito, including history. Alam naman natin yon. Alam natin may Babylon. Alam natin si Nabucodonosor, alam natin yung Greece, alam natin yung mga marami history. Alam niyo man, nagtutulong yan eh. Ang Bible, pinagtitibay ng history. Ng science, discoveries, ng archaeologists. Then, ng theology. Lahat ng tinuturo tungkol sa Diyos ng Bible, walang mali. Pag sinabing theology, pag-aaral sa Diyos. Ang tamang textbook para makilala mo ang Diyos ay ang Bible. Ang Bible ay walang mali tungkol sa turo pagdating sa history, theology, maging sa morality, and prophecy. Why? Because it is God's Word. So yun po ibig sabihin ng inerrancy of the Scriptures. Ang Bible, sa kanyang orihinal na pagkakasulat, ay ganap na tunay, totoo, walang mali, sa kanyang inaangkin, tinuturo, pinagtitibay, napapalob dyan ang kasaysayan, ng pag-aaral sa Diyos, ang moralidad, ang mga hula. Ito'y wala dahil ito'y salita ng Diyos. Actually, mga kapatid, ang Matthew chapter 13, napakatalino ng Panginoon. Ito po ay hindi primarily tumuturo sa Christian living. Bagaman saklaw doon, ang Matthew chapter 13, yan po ay kabuuan na ng pagsisimula ng kaharian hanggang sa katapusan. Na ang Panginoon ay ang galing. Nagbigay siya ng angkop ng mga parabola na angkop sa bawat sequences mula sa simula hanggang sa katapusan. Kaya kung babasahin niyo pa Matthew chapter 13, at gagabayan tayo ng Holy Spirit, na ituro na sa atin ng Panginoon ang simula ng kaharian ng church hanggang sa dulo. Amen. So, ano ba ang maraming parabola dito? Ang sinabi dito ay, sabay mga parabola din eh. Yan, wala. Kung kayo ay inyong may Bible, ang inyong Bible ay kasing husay ng aking Bible, nandiyan yung the parable of the sower,
Nandiyan yung parable of the wheat and tares. The parable of the mustard seed, the parable of the leaven, and then yung, the parable of wheat and the tares, the parable of the hid treasure, the parable of the pearl of great price, the parable of the dragnet, the parable of the householder that bringeth forth treasure. So, ito ang mga parable na ito ay, a parable is a true-to-life story that communicates spiritual truth. Ang mga parabola ay mga tunay na kasaysayan ng buhay na nagbibigay ng katotohanan. So, inerrancy does not require literal historical events for every parable. It requires that what Jesus intends to teach is true. No? Inerrancy does not require literal historical events for every parable. No? Hindi ito literal historical events. Hindi yun ang pakay. Ang kanyang layunin ng parable, it requires that what Jesus intends to teach is true. No? Ang the parables truly communicate the nature of the kingdom. Ang mga parabola na ating titingnan, na hindi ko naman babasahin lahat, pagbabasa pa lang dyan, abutin na ang madaling araw. Kaya ang halaga ng tayo personal na nagbabasa. Kasi hindi naman natin talaga yan na pwedeng, kung bibigyan pa ako ng sapat na panahon. Pero yung ating nasusumpungan dito, dapat magkaroon tayo ng kamalayan na ito ay nagko-communicate ng nature ng kaharian. The historical setting is accurate. The quotation of scriptures are truthful. Bakit? Yung ating binasa ay kinote yan sa Isaiah chapter 6 verse 9 and 10. Na nisinugo niya si Isaiah, papagmatigasin mo ang kanilang puso. Ibig sabihin, kaya ito yung inerrancy, talagang ito yan kinukot sa Old Testament. Then, spiritual interpretation given by Jesus are correct. Yung mga paliwanag ng Panginoon sa kanyang parabola, ay hindi na tayo pwede mag-speculate. Ano kaya yon? Kasi siya na mismo ang nagpaliwanag kung ano yun. Kaya wag na ho tayo mag-i-speculation kung ano yung natanim sa tabi ng daan. Siguro ganiyon. Wag na kayong mapantasya kung anong kahulugan kasi ibinigay na. Matapos niyang ibigay yung parable of the sower and the soil, andun yung immediate, even within the context, ipinaliwanag din yung kahulugan. Nandiyan po yung sower, ang sower ay the Son of Man, Jesus, yung field ay the world, good seed ay yung wheat, and then yung sons of the kingdom ay true believers, yung weeds, yung tares, sons of the evil one, enemy, the devil, harvest, the end of the age, reapers, angels. Yan po yung napapaloob dyan. Kaya kung inyong papansinin, mga kapatid, ito na yung whole course of eschatology in a concise way. Pero yung detailed, nasa Revelation, nasa Daniel, ang iba ay nasa Isaiah, ang iba ay nasa dyan din. Kalat din, malaki ang porsyento ng bawat aklat ay tumutukoy sa eschatology. Pero itong ating context, itong ating Matthew chapter 13 ay tumutukoy dyan. Because Jesus gives the interpretation, we do not need speculation. No? Are you ready? Bihirang mga assignment kong ito. Alain mo, nakalagay pala yung Matthew 13. No? Akala ko may isang talata, akala ko pambukas lang talata.
Kung pag-aaralan natin ay basta inerrancy of the scriptures, ayos na sana eh. Kaso lang i-expand pala yung Matthew chapter 13. Mahirap yan. Okay, unang punto natin. Sa parabolang ito, ay yung setting by the sea. Setting by the sea. The same day when Jesus out of the house and sat by the seaside. Mga kapatid, the passage gives a specific day. The same day when Jesus out of the house. Ay, iniwala mga kapatid, yan po ay, yung day na yan, the same day is a literal day. Ano ho? A real place by the sea. Real actions. Jesus sat, entered a boat, taught. This shows the Bible records real events, not myths. Itong tatlong talataan pala ang ito, mga kapatid, dalawang talata, o tatlo, ito po'y tunay na pangyayari. No? Dahil alam naman natin, mahirap na itong i-research, napaka-ay-ay. Hindi ko alam kung saang dagat yon. Baka dyan sa may pier. No? Maraming dagat. The Sea of Galilee. Hindi ko alam. Basta, yan po yung mga tunay na dagat, tunay na aksyon, tunay na pagtuturo ng Panginoon. At ako naman ito'y hindi na dapat isyong pag-aaralan pa. Tunay bang may dagat sa Hudyo? Ano? Tunay bang umupo si Kristo? Aba, ay nangangalay din yon. Ano? Di nga minsan sa kanyang paglalakbay, napagod, siya'y umupo sa balon ni Jacob. Yung balon ni Jacob, yun po ay na-mention na sa Old Testament. Ibig sabihin, yung ginawang balon ni Jacob ay umabot pa sa panahon ni Kristo. Siguro ang mahal nyon. Antigo. Ano? At kung kayo pupunta doon nga, awa ko kung makakaupo pa kayo doon. Ano? Pero ang ating pinupunto, without error talaga ang Bible. No? Lahat ng kanyang style ng pagtuturo, kanyang position, maging sa dagat, na kanyang pinupuntahan, kanyang pag-upo. Sabi nga ng aking binasa, this shows the Bible records real events, not myths. Inerrancy means the Bible is true, even in historical details. Jesus teaches beside the sea, and crowd gather. And sabi po ng verse, that same day when Jesus out of the house and sat by the seaside, wala hong building noon. Walang building. Pero ang nasunod sa kanya, and great multitudes were gathered together unto him. Not just multitude, but great multitude. Ano ho? Ano ko hiniwala mga kapatid, hindi din ito myth. Mapapatunayan sa history, talagang maraming bumubuntot sa Panginoon. At dapat din nating malaman, hindi lahat ng nakikinig talaga sa panahon ng Panginoon naligtas. Talagang may pinili. Ha? Sabi ng aking kaibigang matalik alam mo, kahit daw ang tao hindi naliligtas, hindi pinag-aaralan, hindi ginagalingan ang pangangaral. Pero katulad ng ating binasa, ang tao ay purol sa pakikinig at isinara ang kanilang mga mata. Kaya sabi ng Panginoon, mapapalad ang inyong mata sapagkat nakakakita. Bakit? Hindi lahat ng nakikinig sa Kanya ay talagang nakakita. Kaya mapalad kayo kung kayo nakakakita. Kung kayo nakakaintindi. Sa totoo na, itong sinabi ng ito ng Panginoon, ito'y lalong malalim sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Okay. So, yun na muna. Number 2, not only setting by the sea, but also sower and soils. Yan. Ako. Hindi ako magaling maglagay ng yung mga... Nakita ko din nung ako nagbabasa doon,
May naglabasan ng mga parang, mga bini. Ala, kukunin ko pa gayon. Papaliwanag ko na lang. Alam niyo ba yan? Nabasa niyo ba yung tagpong yan? Kung babasahin natin, sige, try nga natin basahin. Ang verse, Behold, a sower went forth to sow. Ito yung unang parable. Ang maghahasik ay yumao at nagtanim. Kwento na lang natin. Ang iba ay natanim sa tabi ng daan. Ang iba ay sa batuhan. Ang iba ay sa dawagan. Ang iba ay sa mabuting lupa. Yan, dyan na nagtanong ang mga lagat, bakit ka, Panginoon, dihan ng parabola? Na? Alam niyo ba, nung siya sumagot, may kinote ulit sa Bible. Natutupad yung hula na ikaw ay magsasalita sa parabola. Yan, ipinaliwanag yan. Ano yung natanim sa tabihan ng bato? O sa tabi ng daan? Nakikinig, pero hindi naiintindihan. Kaya huwag kayong makinig na hindi nag-iintindi. Paano? Iwasan mong tumulog. Madaling matukanan ang manok yan. Ang manok ng ibon. Kaya ding takwain ng manok yan. Bakit? Mababa eh. Ang punto, may nakikinig dahil hindi naunawaan, dumating si Satanas, madaling maagaw. Alam ba? Kapag ang mensahe, hindi mo napapakinggan, isang cellphone lang yan, wala na. Alam niyo, out of great multitude, divided only into 4 kinds of listener. Ang daming nakikinig, pero hindi nag-iintindi. Amen? Kaya madaling alisin. Ang isa naman ay sa batuhan. Tinanggap na may galak, ang sabi ng Bible, naintindihan, pero pagdating ng mga pag-uusik, ang sabi po ng talata diyan, some fell upon stony places where they had not much earth. Walang sapat na lupa, and for which they sprung up because they had no deepness of earth. Saka namang pagkabato, walang lalim ang lupa. Mabubuhay ka naman ang binhi sa bato. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay hindi mabuhay sa iyo, una, baka hindi mo naiintindihan. Pandalwa, baka hindi bumaon sa iyo. Bakit? Bato. Amen? So, itong sinasabi ng Panginoong Hesus na ito, Jesus tells about a sower who scatters seed. The seed falls on the 4 kinds soil. At alam natin yung seed ay ang Word of God. Ang soils ay different kinds of hearts. The problem is never the seed. It does not fail because it is defective. It fails because of the condition of the soil. Walang problema sa binhi. Ang problema yung tatamnan. Walang mali ang Bible. Walang problema sa Bible. Errorless ang Bible. Kung kaya nga't walang nangyari, ay hindi dahil ang Bible ay may kulang. Ang problema ay sa nakikinig. Kaya nakakatakot yan. We cannot blame the Word of God. Siguro may mali ang Bible, kaya ako hindi naligtas, kaya madaling naagaw ng Satanas. Kaya siguro hindi tumalab sa akin, mahina ang Bible. At kaya hindi nagbunga sa akin ng Bible dahil naiinis. Walang problema sa Bible, walang problema sa seed. Ang problema ay yung natanggap ng seed. Are you with me? Apo. Kaya walang sisihan. Si pastor kasi, kaya hindi ako matututo. Hindi magaling mangaral. Baka hindi ka lang magaling makinig. Tama? Amen? Kasi ang hirap-hirap naman intindi pa, English pa. Ay, paano English yung binasa ko? Yun nga ang challenge eh. Ako nga hindi nagtapos ng kahit grade 1. Bigyan ko natututong mag-English ngayon. Di kayo mag-aaral din. Huwag yung nganga lang ng nganga.
Alam niyo, ang buhay, dapat nagmamalayan. Hindi yung parang dadating na lang sa iyo. No. Hindi tayo binigyan ng buhay na nakangangalang. Ano? Walang problema sa isusubo. Ang tanong, yung sinusubuan. Amen? Kaya maganda rin naman may challenge sa'yo. Kung natutuwa habang binabasa ko, garni pala yun. Na? So, ano pa yung natanim? Ang isa ay sa batuhan, ang isa ay sa dawagan. Pinaliwanag din yan ng Panginoon, kaya wag na tayo mag-speculate. Siguro garni yun. Yung natanim sa dawagan, maraming bulati doon. May pinaliwanag yan. Tama, tingnan po yung interpretation dyan ng Panginoon. In-interpret diyan. Hear ye the parable of the sower. Sa verse 18. Tagalogin nga natin. Sige, verse 19. Pakinggan, kung sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yung nahasik sa tabi ng daan. Kaya huwag kang magkunwaring naiintindihan. Parang pag kami preaching na Amerikano, preacher, yeah, of course. Kala mo namin, totoo na ano kayo? Minsan ngayon nakakahiya din naman yan, Talaga naman kayo nasa Sambales. Talaga naman kayo, imot din naman. Ay man, ano kayo? Huwag kang magkunwaring naiintindihan mo. Di balikan mo. Kaya ko naiintindihan yung mountain na kanyang binabasa, yung mountain. Hindi ko talaga maintindihan yan. Pero sarap kang basahin. Bigay kayo, magkukunwaring naiintindihan mo. Ay hindi ko nga naiintindihan. Di basahin mo ang Bible. Kala nyo ba sa pagtsatsaga ko, inaabot ako ng madaling araw, matutulang ako kahit kapirasong English. Pita ka magkukunwaring alam ko yan kung hindi ko naman talaga alam. Hindi ka lalo matututo niyan. Huwag kang magpanggap na maalam kung wala naman talagang alam. Hindi ho kahamakan yung kababaan. Hindi kahinaan ang pagpapakumbaba. Pag hindi mo naunawa, magpaintindi. Pastor, ang bilis nyo. Ako yung pinakamakulit sa Bible School Bakit? Alam ko naman mag-i-exam Pastor, pakiwala ka hindi ko naintindi, hindi ko naisulat. Nayayamot na sa akin Ano kung bagal mo magsulat? Hindi mo na ako sanay sa schooling Di ka? At least, gusto ko matuto. Di, challenge nga ng teacher. Nakakuha ka ngayon ng estudyanteng gusto talagang matuto. At tama ba? Kung sino man ay naikinig ng salita ang kaharian at hindi niya napag-uunawa. Okay, verse 20. Ano pa sabi? At ang nahasik sa mga batuhan ay yung naikinig ng salita. At pagda kayo natatanggap ng buong galako, amen din naman, hallelujah, may pag-imot-imot pa. Pero verse 21, ganyan wala siyang ugat sa kanyang sarili. Kundi sandaling tumatagal. Nako, kakatakot to yung mga sandaling tumatagal. Huwag tayong kari-karipas agad. May mga taong sandali lang tumatagal. Bakit? Ay ang ibabaw lang ang lupa. Ang loob na may bato pa rin. Ano ba maraming tao natuto lang ng professionalism, ng ethics. Marunong sa right manner and conduct, humanly speaking. Pero nakikilala ang kanyang pagkatao, pagsalita ng Diyos ang pag-uusapan. Are you with me? Diyan nalabas ang tunay na kulay. Walang mali sa Bible, inerrancy of the Scriptures, walang pula, walang mali, hindi mahina. Ang problema ay doon sa nakikinig. Are you with me? At pagdating ng kapighatian, nako, darating yan. Sagyan darating yan. Kaya huwag mong ibig sabihin, bakit ako naging Kristyano, saka pa nagkagarni-garni. Darating sadya yan. Kaya yan ang testingan kung paano kang nakinig. Nahirapan nga ang ating tagapagligtas, tayo pa namang iniligtas lang. Yung ang ating tagapagligtas ay nagtest, sino ka naman para hindi? Tama ba? Mahirap po magpiling langit na agad sa lupa.
Nasa impyerno ka pa, oy. Ano? At pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil salita, pagdakay natitisod siya. Kaya delikado yung natitisod lagi eh. Ha? Huwag mong dahilanin sa akin ikinatitisod. Sadyang nasa Bible pala yan. Oh. Tama ho ba? Kaya maganda palang binabasa nga eh, kaso lang imagine, chapter 13. Ano pa? Verse 22. At ang nahasik sa mga dawagan ay ang dumirinig ng salita. Di ka dumirinig, yung isa dumirinig, hindi nag-iintindi. Yung isa naman, dumirinig, emotion lang ang nadali. Di ka? Kaya hindi naman masama ang emosyon. Pero wag kang masyadong emotional. Ano? Pastor, hindi ko naranasan ako hinapaiyak eh. Tumawa na lang ako ng tumawa. Hindi, huwag mo antayin umiyak ka. Para lang ikaw ay nabauna ng salita ng Diyos. Ang naghahasik sa mga dawagan at nahasik ay yung dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit, yan ang problema. Ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan. At ang daya ng mga kayamanan, mga kapatid, ang kayamanan pala'y madaya. Kapag ikaw ay hindi nasusuhayan ng salita ng Diyos, nadaya ka na ng pagsusumakit na ukol lamang sa sanglibutan. Ay ba iniwala ang tunay na kayamanan ay ikaw ay nasa kaharian ng Diyos? Andiyan din sa parabola. Andiyan sa parabola, ang tunay na treasure. Ganda nito eh. At ang dahil ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita. Tanyo ang motor, hindi tumakbo pag natsutsok. Yung hindi makadaloy ang gasolina. Alam niyo, maraming buhay, hindi makadaloy ang salita ng Diyos dahil ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan. At ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at siya'y nagiging walang bunga. Hindi mahina ang Bible. Ang problema yung nadadatngan. Amen. Kaya dapat, kung ikaw ay nakikinig, mag-intindi. Kung ikaw ay nakikinig, huwag lang iyak ng iyak. Patagusin sa puso. Amen? Kung hindi naintindihan agad, basahin ulit. Ako'y gayon. Kahit inaabot ako ng maghapon, hindi ko naintindihan, hindi ulitin ko ulit. Abay, nakamaghapon, hindi ko pa rin naintindihan. Ganon talaga yun. Bigay kayo mag-aalam-alaman kung di mo nga intindi. And then, ito, verse 23. Kaya nga, the parable of the sower and the soil. Alam natin yung seed, word of God yun. Pero yung soil, 4 na klase, out of great multitude. Pero, ito yung mabuti lang. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig. Okay. Lahat naman nakikinig di ka? At nakakaunawa. Ayun. Yung iba, nakakapakinig, di mo naunawa. Basta umiyak na lang. Ano kayo, niyakan mo? Ang ganda Parang si Inay Gamap, dahil pareho kung di nakakaintindi ng English, ay ang kanta yung mga English, Old Rugged Cross, Lily of the Valley. Sabi sa akin, alam mo, Eloy, ako sa tono na lang nabebless pero hindi ko naiintindihan. At least, nabebless kahit sa tono. Na siyang katotohanang nagbubunga. Alam niyo po, ang Bible ay pinapakinggan, nauunawaan, at para maging wagas, nagbubunga. Ang ilay, tig-100, ang ilay, tig-6 na po, ang ilay, tig-30, walang bibintihin. Amen? O iniwala, ang bunga ng salita ng Diyos ay sa karakter at sa soul. No? Amen. Dahil ang Bible ay walang mali.
the seed is perfect. The problem is never the seed. It does not fail. It does not fail because it is defective. It fails because of the condition of the soil. The supports, God's word is true and without error. Walang mali ho yan. At yung ginamit ng Panginoon na paghahambing, ay dahil ako iniwala, customary yan sa Hudyo, yung mga maghahasik. Kahit naman sa atin, may maghahasik din eh. At alam din natin na realidad, walang mali, na mayroon talagang hindi nabubuhay sa tabi ng daan na basta nalaang napahasik. Nakakain. Totoo yun. Hindi mali yun. Tama ba? Hindi rin mali na walang nabubuhay sa batuhan. At hindi rin mali na talagang walang tumuloy kapag natanim sa gubat. At ang tama ay kapag nahasing sa matabang lupa. Amen? Kaya tayo ba'y matabang lupa? No? Aray ko, sakit na agad nga eh. Okay, number na ano ko? Number 3 na? Hindi ko alam, ganito agad ang palibhasa may interpretation. Separation at the season. Separation at the season. Ang parabola naman ito, mga kapatid, ito. Kaya mapapansin nyo, ang galing mangaral ng Panginoon. Ang Diyos ay nagsimula sa pagpapaliwanag na siya yung sower. At ang binhi ay ang Word of God at ang tagapakinig ay tinulad sa 4 na klase ng soil. Ano? Ngayon, maraming pag-aaral, kahit sa Bob Jones na okay na doon, hindi nila recognize na yung tabi ng daan, batuhan, at dawagan ay saved. Unsaved yun. Unsaved. Dapat talaga ang Bible may bunga sa pagkatao at sa kaluluwa. Pero unang bunga ng banal na kasulatan ay ang sino man nadadatnan talaga nito, yung napipenetrate. May bunga ito. Hindi lang susuloy, magbubunga. Hindi lang iiyak, magbubunga yan. Kaya ang nakay Kristo ay bagong nilalang. Ang dati mga bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. At pagka ang salita ng Diyos ay sumusuhay, lumalaki, sumasanga, magbubunga ka rin ng another na bunga, kaluluwa naman. Kaya pangarapin natin talagang tayo may bungang kaluluwa. Kapag ang salita ng Diyos ay talagang tumagos, yumayabong, sumasanga, magbubunga yan ng magandang pagkatao at magbubunga din yan ng mga tao. Tama? Ngayon, matapos ipaliwanag na doon sa great multitude na tagapakinig, mayroong mga naligtas. Alin ba ang sunod na parabola? Yung mga ligtas, sila naman ang naging seed. Noong una, sila ang pinangaralan. Nadat nga ng binhi. Pero ang interpretation naman ngayon ay nag-iba. Yung tunay na good ground, sila naman ang naging binhi. Sa sanglibutan ng idea. Tingnan ha. Kaya ko kayong basahin ito na mabilisan. 20 to 24 to 30. Another parable, Tagalog na lang. Sinaysay niya sa kanilang ibang talinghaga na sinasabi ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ang bukid ay, ang field ay mundo. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng pangsirang damo sa pag-ita ng trigo. Diga? Nagtanim ng mabuting binhi. Yan ang pahinungso. Sino yung mabuting binhi? Hindi na yung Word of God. Yung mga natam na, yung good ground. Yan ay yung starting point ng church. Mga kapatid, sa theology, sa eschatology, yan ang beginning of the kingdom of God.
pinangaralan ka, yung mga naligtas, yan ang naging kingdom of God. At yung kingdom of God na yan, o kaya church, family of God, yan ang itinanim sa field. Pero sumasabay ang kaaway. Di ba? Kung ang Kristo'y nagtayo ng church, nagtayo din si Satanas. Sa totoo na. Are you with me? Pero mga kapatid, hindi agad yung paghihiwalayin sa huling panahon. Kaya expected talaga ang judgment of God. May mangyayari talaga sa dulo. Paghihiwalayin yung panirang damo at mabuting binhi. Sino yung mabuting binhi? Yun na yung good ground. At walang masama, walang mali sa Bible, talagang accurate yan, inerrant yan, errorless yan. Bakit? Obvious naman. Kaya sa kasaysayan, may itinayo talagang Panginoon. Yung iba nga lang, inaangkin din sila yun. Kaya mahalagang patunayan ang tunay na iglesia. Dapat maintindihan natin ang tunay na itinayo ng Panginoon. Dahil nagtayo din ang kaaway. Sabihin ko sa inyo sa literal na pagtatanim, mas mabilis lumago ang panirang damo kaysa mabuting binhi. Sa karanasan namin, kami magbubukid. Pag hindi mo ginamasan ang palay, mas mabilis lumago ang timsim. Yung mga matitigas sa damo, sa totoo na mga kapatid, mas mabilis lumago ang kulto. Ang Muslim na lang, ganong kabilis lumago. Catholicism, Iglesia ni Cristo, ang mabuting binhi, bago pa makarating na ibang lugar, naka-establish na ang kulto. Alam niyo ba, bibihira daw na ang mga Baptist ay nakarating na isang bansa na wala pang nauna. Bakit kaya? Baka tayong masayang ligtas na lang. Kaya kami mga kabataan ditong tatawagin pa ng Panginoon, welcome. Gusto ko na dumami ang God is Able Baptist Church. Amen? Dapat samantalang nangatutulog. Wag mo niyang i-apply yan. Ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Okay, tuloy natin. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. Verse 27, at ang mga alipin ng punong sangbahayan ay nagsiparoon, nagsabi sa kanya, Ginoo, parabola ito true to life story, pero nag-communicate, nag-contribute ng katotohanan. Ginoo, hindi baga naghasi ka ng mabuting binhi? Di ka tayo tinayo mo'y tunay. Sa bukid, sa mundo, saan kaya nagmula yung pangsirang damo? Kaya huwag na tayo mag-speculate. Pinaliliwanag naman ng Panginoon Huwag ka mag-conclude ng iyo. Verse 28. 28 ba? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Tatandaan niyo hindi lahat na relihiyon sa Diyos. Ang liwanag niyan. May itinanim ang kaaway. At minsan nga yung kaaway na yan, napapasama pa rin sa kalipunan ng mabubuting binhi. Sa totoo na nung kami nagtatanim ng palay, di tinanim ng palay. Yun may binhi idinapog namin. Bigay pag nasuhay, yung sumuhay yung palay, may timsim dun sa loob. Sumuhay din dun sa loob ng Kaya talagang ang Bible talagang napaka-accurate. Napaka-accurate ng Bible. Mali ba na sabihin na maraming relihiyon ngayon hindi sa Diyos? Ngayon kung hindi mo alam yan, problema yan. Kaya huwag kayong maniniwalang lahat ay sa Diyos. Ang liwanag na dyan Nagtanim din ang kaaway. Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito at sinabi niya sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami magsiparoon at ang mga ay pagtipunin? Para masipag yata ang mga lagad noon. Verse 29. Datapwat sinabi niya, para barabay.
Baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Kaya ibig sabihin, sa panahong ito, magkasabay na nabubuhay ang masama at ang mabuti. May panahong paghiwalayin yan. Kaya wag ko kayong relax dito sa mundong ito. Yan ay itinuturo na ng Panginoon. May dulo ito. Kaya nga ako'y namamangha dyan sa Matthew 13 verse 30. Babayaan ninyo magsitubo. Yan. Kaya nadami din ang mga kulto. Pinababayaan ng Diyos yan. Bakit? May panahon dyan. Pag nag-rapture, iwan yan. Mga paniranda mo. Ngayon, kung naiwan ka, ay di, napasama ka doon. Kayo, pag nag-rapture, ay tiyak niyong kasama kayo. Abay, kami nga ni Brother Romel nag-uusap, alam sa tatang Brother Romel, ako'y kinakapa ko rin ang aking kaligtasan, magaling na yun ang sisiguro. Kaya ako'y tanggap ng tanggap Kaya ako'y mahilig maglinang ng mga ebidensya ng kaligtasan. Bakit? Kapag nakukonfirm mo ang iyong kaligtasan, nakakapagpasaya. Kaya sabi ng mga mangaral, always preach the gospel. Apo. Abay, tiyak mo ikipalangit. Tiyak mong hindi ka kasama sa itinanim ng kaaway. Tiyak mo ikaw pala yung mabuting binhi na itinanim ni Kristo sa field. Una, nagtanim ng binhi. Pero ang nagbunga, yung mabuting lupa. Yung mabuting lupa naman, itinanim sa world. Are you with me? Yan ay yung church. Pero nagtanim din ng kaaway. Pabayaan ninyo magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. May panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga taga-ani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo. At inyong pagbibigkisin upang sunugin. Paimpyerno talaga yung mga yan. Kaya yung mga alam mo kung saan galing yung paniranda mo? Ako hiniwala. Yung paandaran ng isip, galing iyon sa 3 klase ng soil. Are you with me? Kaya kapag ikaw ay hindi good ground, kasama ka sa 3 klase ng ground, yung soil. At yan ang alipuris ni Satanas. Are you with me? Opo. Pabayaan ninyo magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. Sa panahon ng pag-aani, sasabihin ko sa mga mang-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Dapat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Hanggang saan pa ba yan? 30. So, yan naman po yung separation at the season. Ang parable na yun ay wheat and weeds grow together. Kaya yung preaching ni Brother Joseph din sa nakikinig ako sa prayer and fasting, talagang mag-akay ka ng kaluluwa dahil tiyak na magbubunga. Tiyak na magbubunga. Bakit may binhi ang Panginoon dyan? May good ground talaga ang Panginoon dyan. Kaso lang, parihong nalago ang mali at ang tama. Ang Kristyanismo ay nalawak. Kaso lang, under na tinatawag na Christendom, ay hindi lahat Christian din yan. Kasi ang Catholic, claiming Christian. Di ba? Ang mga Iglesia ni Cristo, claiming Christian. So, under the umbrella ng Christianity, maraming fake dyan. May nagtanong doon sa isang, kung ang Calvinist daw ay tunay, dapat wala daw napahamak sa Israel. Bakit? Ang Israel ay pinili. Ang hina ng discernment nun. Wala daw napahamak sa Israel dahil ang Israel ay pinili. Ito ang tatandaan nyo, Iba ang pagkapili sa pagiging bansa at pagkapili sa pagiging ililigtas. Kaya nga may John 3:16. Ibig sabihin, ang hinirang ng Diyos ay hindi lang sa bansang Israel. May hinirang ang Diyos sa bawat bansa. Are you with me? Kaso lamang, mga kapatid, ang bansang Israel ay piniling bansa, pero hindi lahat pinili sa kaligtasan.
Kaya doon sa piniling bansa, may timsim. Ano ba ibig sabihin ng timsim? Sino nakakaintindi ng timsim? Sa palayanan. Ano ba yung timsim? Pag sa hahaba, sa pagtataba, mayabong, matibay pa, pambira. Yun ay ginagawa namin panali pag nangungumpay. Yung timsim. Alam mo, nakakalungkot na balita, mas madaling patayugin, patigasin, pagulangin ang damo. Base si Satanas ang galing magpatibay ng kanyang alipuris. Ba't ang mabuting binhi, ang tagal lumago? Ayun eh. Kung makakita kayo ng timsim, ayun eh, pinanglalagnot ko sa aso. Pag ako nakabunot, isama si Black masakit ipalo eh. Bakit hindi nababali? Matigas. Eh, Kristyano, nakapakinig lang ng preaching na hard. Wala na. Paano gaya? Hoy. Amen. Pero pag ikay good ground, lalago ka, magbubunga ka, hindi maaaring hindi. Ang Diyos ay hindi bigo sa kanyang tao. Separation. Ngayon, ano bang bit na kayo wala diyan? 36 to 43. 36 to 43. Basahin natin na mabilis. Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga kaharamihan at pumasok sa bahay at sa kanya ay nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsipagsabi, paliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. Kita mo yan? Ano? Talagang mayroon talagang disipuluhin. Hindi talaga madilis ding umunawa. Kaya siguro tayo nga talaga yung mag-intindi rin na mayroon hindi talaga agad nakakaintindi. Ano? Alam mo, mga alagad na yan, hindi pa naiintindihan. Verse 37. At siya'y sumagot at nagsabi, ang nag-aasik na mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang Panginoong Isus yan. Ang Panginoong Isus talaga nagtayo ng kanyang church. Ano? Then, verse 38. At ang bukid ay ang sanglibutan. Ano? Hindi mo talaga literal na bukid. Mundo. Sa Israel nagsimula. At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak. Yung mga naligtas, yung good ground. Kaya ang tunay na iglesia ay mga anak ng kaharian. Ha? Ang tunay na iglesia na nasa kaharian ng Diyos ay mga anak ng kaharian. Kaso lang, nasisingitan ng timsim. Sana hindi tayo timsim sa trigo. Are you with me? Anong tawag doon sa common na common sa amin yung damong paragis? Paragis ba yun? Yung talagang pag inihila mo, yung dagis ka ni ayaw pang mabunot. Baka kaya tinawag na paragis, pag sa ganit. Alam mo, dagis ka ni ayaw pang mabunot. Ay, ako yung nagtatabas niya yun eh. Talagang ikay na ikay ko yan pag ako nagtatabas. Talagang, bunot pati lupa, pati ugat. Abay, mamay, buhay uli eh. Nahugot ko na ang ugat eh, mamay, suloy uli eh. Ayun pakigang anak ng Diyos ang hindi sumuloy. Nasuloy nga yung masamang damo. Ay di lalong dapat yung mabuting binhi. Tama ho ba? Pero, isang hiwagang katotohanan, na sa mga panirang damo, may naliligaw din niyang tunay na binhi. Kaso lang, aalis yun doon. Kaso lang, ganyan din vice versa. Hindi makakatagal ang panirang damo sa tunay na mabuting binhi. At dapat din naman yung mabuting binhi, hindi tinatagal sa mga panirang damo. Kahit nga sa nilikha ang Diyos ang lumikha ng baka, baka ang kabarkada, hindi kalabaw. Maya sa maya, kalapate sa kalapate. Uwak sa uwak. Dapat ang Kristiyano, Kristiyano sa Kristiyano. Ilaw sa ilaw. Yung kay ibig. Sa Kristiyano na. Kahit pirat ang ilong yan. Pugi yan. Ako'y nandun kahapon sa Patay. Nakakita ko yung niligawan dati. Ako'y natutuwa Binigyan ako ng 1,000. Sabi ko na kung papakita ulit gaya ng gayaan, hindi tayo araw-araw magpangita.
Ay nakita ng mga ari, Pastor, maganda nga pala. Ay, wow, ganun eh. Ha? Magandang mahalin Kristiyano rin. Kaya mahalagang lumalalim tayo sa Bible. Akalain mo, panirang damo at mabuting binhi pagsasamahin. Dilim at liwanag pagsasamahin. Ngayon, kung ikaw may nasa liwanag, abay, maligaw ka ng paraang nasa liwanag. Huwag yung sa dilim. Huwag patago ang panliligaw. Ha? Ano ka ga? Manliligaw ka. Eh di, huwag sa dilim, anak ka ng liwanag eh. Tama ba? Ito ko napapariyo na naman. Okay. Sige, tapos na yan. Hahaba eh. Number 4. Pero I do believe, obvious na walang mali yan. Obvious naman, totoo yan. Ha? Yung taloy-toy ng pangungusap, totoo. Bakit? May tinayo talagang church ng Panginoon. As yan sinabi ng Bible. Then number 4. Smallness that spreads. O ano naman parabola yan? Sa totoo na ho, ang Panginoon nagsimula sa isang binhi na namatay at nagbunga. Tapos tumawag ng 12 disciples. Tama? Additional lang 70 disciples. Nung siya umakyat sa langit, 120. Then, nagbunga ng 3,000. Basahin niyo ang Acts ayon kay halos umabot yun ng milyon ang naging naligtas. Binasa ko yung kanyang commentary. Tingnan po, Matthew 13:31-33. Saan inihambing? Ang galing magturo ng Panginoon eh. Angkop lahat eh. Swak na swak eh. Ano? Mula sa sower, then yung seed, yung soil. Walang problema ang seed. Ang problema ay soil. No? Ngayon, yung good ground, itinanim, ang aplikasyon naman na yan, ay ang Diyos ay nagtayo ng kanyang iglesia, kanyang kaharian. Pero nakisabay si Satanas. No? Si Satanas na ikisabay. Minsan nauna pa nga. Kaya tutuloy-tulinan yung lakad, at minsan nauuna pa yan. Sinaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Another parable naman na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa. Nakita ba kayo ng butil ng mustasa? Malaki ba yun? Maliit. Nakinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Alam niyo, ang iglesia, sinimula ng Panginoon, inihasik, itinayo ng Panginoon, maliit lang sa simula. Pero lumaganap. Verse 31, kaya dapat ang God is able, lumaganap. Ano pa? Na siya ngang lalong maliit. Ang Bible talaga ay biblical. Talagang ano yan, in era. Bakit maliit? Totoo talaga yan. Walang kamaling-mali ang Bible. Pag ako inatos tayo ni Madam, pag dumaan si Jane, nayo ko. Siyempre nagalang, baka masanggahan. Sabi ko, Jane, huwag ka na yumuko. Hindi mo na ako nasasanggahan. Ay dumaan si Erel. Ayoko din. Sabi ko, Ineng, huwag na kayong yumuko at kita ko pa rin naman. Biro lang ha. Na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi. Datapat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay. Kaya mag-akit tayo ng kaluluwa. Palaki talaga ang kaharian ng Diyos. Ha? Talagang ginagarantiyahan ng Bible na magbubunga tayo. Kaya salamat sa gumagawa ng mga verses with backgrounds. Tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo. Maraming purpose yan. May maliligtas, may mapapatibay. Don't underestimate the Word of God. Nandiyan yung promise, na siya nga ang lalong maliit sa lahat ng mga binhi. Datapat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay. At magiging punong kahoy. Nagiging punong kahoy. Ano pat, nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Ano ba? Kapag ang salita ng Diyos, marami yang maaaninunuhan, makakanlungan. Tawag dyan? Alam niyo po, ang kaharian ng Diyos, yan po
sa paganda. Yan ay sa palawak. Given yan. Kaya wag ko tayong titigil ng pag-aakay ng kaluluwa. Sigurado yan. Amen? Pero hindi madali. Hindi madali. Pero hindi naman mahirap. Bakit? Diyos naman na nagliligtas. Hindi naman ikaw. Hindi naman ako. Tayo mga namimigay ng pulyeto, bigay lang ng bigay. Malay mo pagdating mo sa langit, may kakaway-kaway sa'yo. Hoy, Sister Lorna, ako yung nabigyan mo Ay, nung mabasahin ko dalhin nyo ang inyong ikasampung bahagi sa kamalig. Abay, akala mo naligtas ako nung mabasa ko yan. Ako kayo nasa kamalig. Ano? Alam nyo, kapatid, hindi yan pagalingan ng diskarte ang pag-aakay ng kaluluwa. Hindi yan nasa sigaw, hindi yan nasa emote. Just spread the word of God out. Just share the word of God. Diyos ang bahala dyan. Ang pangako, yung kaharian niya, nagsimula sa maliit, sa palaki yan. At napakalaki na yan. Hanggat hindi pa nagrarapture, sa palaki pa yan. Sa palaki pa yan. Then, verse, hanggang pa yan, 33. Sinalita niya sa kanila ang ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad sa libadura. Nakinuha ng isang babae, ito positive. At itinago sa 3 takal na harina hanggang sa itinalibadura ang lahat. Dikat ang libadura nga, nagpapalaki. Maliit pero nagpapaalsa. Ganyan din ang kaharian ng Panginoon. Smallness that spreads. Amen. Lalawak yan. Lalaki yan. Hindi maaaring hindi. Nalawak nga ang mali, di lalo yung tama. Nalaki nga ang dilim, di lalo yung liwanag. Hindi mo nananaig ang dilim sa liwanag. Tatandaan nyo yan. Kaya mga batid, ito dapat yung ating focus. Dahil may pangako. At alam nyo ba, nasa pagsunod sa Panginoon ng saya. Kita ko si Joseph. Habang pinapahinga ko siya nagpipreach, laging live. Laging may fire. Talagang hindi mo malilimot ang sigla kapag hindi ka nag-aakay ng kaluluwa. Kapag tayo ay hindi involved sa soul winning, hindi talaga tayo sisiglang Kristiyano. Mahirap ang puro theory. Mahirap pag puro theory. Apply. Gawin. Bakit? Ang pangako sa ground, good ground, magbubungan 6 na po, 30 po, 100, 6 na po, 30, ano yan? 6 na po, 100, 6 na po, 30 po. Yun, binibigyan din tayo ng assurance. Kapag talaga kay good ground, hindi maaaring walang bunga. Amen. Yan. Number 4. Ang sinundan. Another parable. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. (44 to 46). So, yung ating inaral ng una ay hindi mali. Ang galing ng Diyos kumuha pa ng sus ng mga illustration. Yung kinuhanan niyang illustration ay talagang actual yon. Realidad yon. Sagya naman ang libadura hinalaki Nalimpak. Hindi siya kukuha ng halimbawang mali. Napakatalino ng Panginoon para magturo ng mali at kumuha ng halimbawang mali. Kaya ang Bible hindi mali. Ang problema ay naikinig. At yung tayo may makaunaway, biyaya ng Diyos yan. Supreme treasure. Supreme treasure. At yung mga kapatid, wala nang tataas na halaga sa kaharian ng Diyos. Kaya wag ko tayong malungkot kung di tayo kasing yaman ng iba. Bakit? Masaya ba sila? Tatanungin ko kayo, sila ba talaga yung masaya? Sabi ni Solomon, hindi.
Vanity of vanity. Anything under the sun are nothing but vanity and vexation. Kapaguran lang. Tayo, Kristiyano, kaya napapagod. Naiinggit tayo eh. Dapat i-treasure natin yung tunay na treasure that you belong to the kingdom of God. Ano sabi po ng verse 44 to 46? Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid. Na nasumpungan ng isang tao. Minsan maganda rin yung palakad-lakad eh. May nabayakar kang kawad, ay hinila mo. Ari pala'y malita ang dulo. Nung hinukay mong malita, ari pala'y granada. Ibang treasure yun. Pala'y patibong yun. Bomba pala yun. Patibong ng Hapon. Kaya mag-iingat din, hindi lahat. Misa sa sagingan, iba din ang doon, iba din ang bomba doon. Pag nakakapilay. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid. Ang galing mag-illustration ng Panginoon, di ka? Hindi siya basta makadiha. Narasumpungan ng isang tao. Kayamanan. Natatagong kayamanan. At inilihim. Di kaya ang kayamanan, hindi basta ididiha. Maraming susunod. Para isang tao daw, umakyat ng bundok. Ay pag-akit niya sa bundok yan eh. Dalawa daw sila, dalawa. Ang daming kayamanan, daming dito. Nag-uusap yung dalawa. Huwag mong sasabihin tayo pinakita dito kayamanan. Oo, baka may humatay. O kaya naman baka may mga may baril. Tayo pa ang madali, tayo ang nawalan. O sige, walang iimik. Babada yung dalawa, galing sa bundok. May nakakasalubong na tao. Umakyat daw sila eh. Pero ang daming tao. May sinabihan ka? Wala. Ako'y wala rin. Ba't nagkakiyatan? Nung tanungin yung mga tao, ay halata naman sa inyong muka. Na kayo ay may nakita sa itaas. Kami na-curious. Ba't ang sisikla ng mga ito? Ang dami namang hindi pa nababayarang utang eh. Ba't ito ang mga ito eh? Biglang sumigla. Umakyat lang sa itaas ay sumigla na. Na-curious ang tao. Alam mo mga kapatid, ka talagang nasumpungan mo ang kaharian ng Diyos, dapat halata talaga. Yung nga lang, nakakita ng lihim na kayamanan, hindi maitago ang expression. Kahit nag-usap na walang makakalam. Siguro habang naglalakad, hindi mo maintindihan. Halata. Dapat halata ka rin. Bakit? Wala nang ihigit na yaman na alamang imo'y ikiligtas. Tatandaan niyo yan. Wala nang ihigit na yaman. Lahat ng tunay na anak ng Diyos, yan ang pinakamayaman. Bakit? Ang mundong ito, makamtan mo man, pero hindi kaligtas. Walang kwenta, walang pakinabang. Paano kung hindi kaya yaman? Ay tatay mo may hari. Ay tagapagmana ng Diyos. Yan ba'y tunay sa inyo? Alay, magaling na pastor yung ako'y palangit na ako'y kahit pa sinungaling, at least nayaman. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na masumpungan ng tao at inilihim. Kapag ako'y tumama, hindi ko pagsasabi. Magtatayos na lang ako. Ito at sa kanyang kagalakay. Ba't tayo iligtas? Na malungkot pa. Ba't kaya? Baka ang ginagawa nating standard ng living ay mundo. This world is not our home. We're just passing through. Alam niyo bang nakakapagod ang pilay? Tapos nadagdagan pa ng likod. Pero pag naalaala kong langit, pag naalaala kong isang araw ay nasa langit, nabubuhay ang pag-asa Amen. Pero pag aalisin ko yon, nalungkot ako nangihina ako nabigat ang puso, babalik uli ako. Ako nga pala'y anak ng Diyos Ito na may iiwanan ko sa giya Nasa aking natuklasan na ang tunay na kayamanan, ang kaharian ng Diyos.
Amen? Hindi masama mag-aral, pero bakit ka nag-aaral? Anong pangarap mo? Maging tanyag, isang araw, titingalain ka? Aba, delikado yan. Si Judas, tiningala. Di nga? Wala namang masama, pero kumusta naman yung pangarap mo sa Diyos? Kung kayo nga'y tunay na kalakip na binangon ni Kristo, ay, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay nasa itaas. Huwag sa mga bagay nasa lupa. Kung magtatrabaho ka, sana priority mo, Kingdom of God. Nag-aaral ka, sana hindi Kingdom of Christ. Mga young people, wag muna ang love life. Are you with me? Di ka pa nga nagbubunga sa Panginoon. Di ka pa nga tunay nagagamit sa Panginoon. Wag muna yan. Wag muna. Yung iba naman, nasisisi ako. Pastor, kaya kami walang mga nobyo at nobya eh. Nakinig kami sa iyo. Ang bapambirang yan. Nasisisi tuloy ako ng mga nagtatandaang gurang. Parang pastor, nakinig kami sa iyo eh. Tanong ko naman, masaya ba kayo? Oo. Ang problema lang, pagka nilipasan, kahit ipagtulakan mo na ayaw eh. Tapos Pastor Gary, nang mahimasmasan. Sa'yo naman tayo, habang natagal, ay nahihimasmasan. Pag kalooban ng Diyos yan. At ang kalooban ng Diyos, nasa panahon yan. Tama ba? Ang Diyos ay hindi malilate at hindi din naman a-advance. Siya'y laging on time. Tayo lang naman ang laging late. Diba? Amen. Tulad ng kaharian ng langit sa natatagong kayamanan. Kaharian ng langit Yung pala mong kaharian ng langit ay yaman. Nanasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay. Kaya kahit ilihim mo, alam, walang hindi kayang hindi umimik pag talagang ikay masaya. Kaya ngayon nag-usap ay huwag mo sasabihin, tayong dalawa lang nakakita nito. Tayo lang. Pero bakit daw pinagpuyukan yung itaas? Hindi daw maitago. Sabi ng mga tao, kita namin pag kinakasalubong, bet iba ang gitli ng iyong mata. Bet may iba ang aura na iyong mata, ng inyong mata. Ano kaya yon? Ang Kristiyano, halata mong nasa kaharian talaga ng Diyos. Amen? At sa kanya kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Verse 45. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. Matinding mga lakal yun. Hindi masya sa lata. Ang hanap ay perlas. Verse 46. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Alam mo, mahalaga naman ang kumakain, nag-aaral, nagtatrabaho. Pero alam mo, pag nakita mo mas mahalaga, malelesen yun. May tatama mo yun. Ang pinakamahalaga ay ako'y anak ng Diyos. Tama. Is that accurate? Hindi, mali yan. Tama naman Kaya walang mali sa Bible. Galing nga magturo ng Panginoon Then, number 6. Hindi ko na ipapaliwanag yung marami. May mga paliwanag din kaso lang ako'y tatagal Tinanim, yung mga ligtas, itinanim, nagtanim din ng kaaway, lumalago kapwa, sa huling panahon ay gagapasin. Pero anong klase? Mayroon ang binhi ng Panginoon. Dapat ay may guhit ang pag-asa, ang galak, na hindi maitago. Amen. Ngayon, sorting with the sin. 47 to 50. Ano ba yung sin? Yan ay pagsuway.
Tinignan ko yun sa Google. Yan pala ay lagayan ng mga isda. Yan para bagang net na may mga nakatundos na na mga bilog-bilog na ganyan sa mga baybay dagat. Yung mga nahuli nilalagay doon. Parang yung mga bangos na nag-aalaga na nasa dagat pero may net. Tapos may mga yan na. Ngayon, anong punto natin? Tingnan niyo verse 47 to 50. Tingnan niyo 47 to 50. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. Ayan. Ito na yung sinasabi kong binhi ng nasingitan ng timsim. Verse 48. Na nang mapuno, sa totoo na, realidad ito, hindi ito mali. Ang galing nga ng Panginoong kumawa. Ano? Palibas ay marunong sa lahat at saka kita din naman sina Pedro pag nanguhuli, mga mangingisda. Nung mapuno ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo. At inipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat itinatapon ang masasama. Lalo yung mga butete, yung mga piranha. Pag nakita mong nakasama yun sa lambat, alam naman kainin mo yung piranha, kakainin mo yung butete, ihiwalay yan. Alam niyo ba, minsan may nahuhuli sa lambat na hindi talaga pwedeng isama. Tayo naman hindi natin alam hindi naman natin nakalagay dito, elected. Wala namang ganun di ka? Talagang tayo, basta lang kahig ng kahig. Pero ang Panginoon ay marunong. Ihihiwalay yung hindi talaga magandang isda. Meron napakinggan yung sa assorted preaching. Anong klase ka ng isda? Ikaw ba'y igat? Madulas, hindi mahawakan? Ang ganda yung preaching na ganyan. Ano ka? Lagare? Nilalagare mo liig ng pastor mo? O ikaw ay tuna? Wow! Gamot sa puso ng pastor. Maraming klaseng isda. Ano kayang klaseng isda tayo? Tayo may butete? O piranha? Pagkakapatak ng handay, ubus agad. Pag sinabing attack! Abay, wala nga agad Siguro kayo ay piranha. Bihirang yan. Okay. Nanang mapuno ay hinila nila sa pangpang. At sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sidlan ang mabubuti. Datapwat itinapon ang masasama. Okay, tuloy po natin. Verse 49. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masama sa matutuwid. Verse 50. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kaya mga kapatid, ang tunay na yaman ay kingdom of God. Amen? Kasi kapag wala ka sa kingdom of God, para kalaang panirang damo o piranha. Butete. Kayo ba nakakita ng butete? Sino ka dito yung isdang butete? Sister Sonia. Pag kami nangangawil, walang huli. Kain ng butete. At ang butete, hindi ho yan naglalalaot. Nasa tabi lang yan. Kaya tayong Kristiyano, wag lagi tayong baybay dagat. Maganda sa laot ang buhay Kristiyano. Kaya di ba tayo sinusubok, maraming panganib. At least, marami tayong matututunan sa buhay. Yung mga duwag, yan hindi matututo sa buhay. Tatandaan ninyo. Kaya ako'y biyaya ng Panginoon, ako'y patay kung patay. Alam, pumunta din, walang kasama. Oo. Noong panahon ni Gideon, pinauwi yung mga duwag Pag nakakita ng dugo, dugo! Magandang Kristiyano habang nasusugat ay lalong tumatapang. Apotok akanyon. Hindi atakbo. Apitik abarol. Apitik na nahanag tuloy.
At sila'y gagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at paggangalit ng mga ngipin. Amen? Ang galing na ano? So, inspired yan. Inerrance yan. Yung mga ginamit ng Panginoon na mga illustration ng parabola, ay hindi naman mali. Kaya ang aplikasyon, lagunos na. Ano? Ang Panginoon Jesus hindi magaling sa alliteration. Sa illustration. Tayo naman, galing sa alliteration. Wala tuloy maintindihan. Ano? Pastor Tan, kita ko yung nagtatagalog na ang kanyang preaching. Mas madali nga naman mag-alliterated pag Tagalog. Sinabi. Sinungkit. At least, puro S. Ano? Okay, number 7. Well, last na ito. So, diyan sa ating nabasang yan, the promise of judgment is certain and serious. Talagang tiyak ang judgment at seryoso. Then finally, na parable, skepticism in the synagogue. Siyempre, may kaaway Ano sabi ng 53 to 58? At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito. Mga batid, hindi lahat nag-amen dyan. Ay ba siguro dyan ay napaiyak, pero bato ang puso. Yung iba dyan ay nakinig, pero hindi naintindihan. Ang iba dyan ay nakinig, pero hindi nagpahalaga. Mas tinalo sila ng kayamanan ng lupa. Mga batid, ang tunay na kayamanan ay ang kingdom of God. Hindi ang bagay ng lupa. At kung ikaw man ay mag-iisip ng yaman ng lupa, sana para pa rin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero, kaya kayo nag-a-aspire ng matinding yaman sa lupa dahil hindi mo inaangking yaman ang kaligtasan, that is wrong. Amen? Kumusta kayo, mayayaman? Kaya ba naniniwala kayo mayaman? Aba, wala pa lang tayo, pero pagdating natin daw, maintindihan natin. Daming botox. Ay siya, iba na puntahan mo. Baka yan sa kingdom, At ang nangyari nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito, ay umalis siya doon. Verse 54. At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pat sila'y nangagtaka at nangagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan? At ng ganitong kapangyarihang gawa. Verse 55. Hindi baga ito yung anak ng anluwage? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago? At Jose? Daming marites kahit noon pa. At Simon? At Judas? Ang kanyang mga kapatid? Verse 56. At ang kanyang mga kapatid na babae? Kilala ko yung kapatid na yan. Yung si Maria? Hindi, ina yun. Hindi baga silang lahat ay nga sa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? Verse 57. At siya'y kinatisuran nila. Mga kapatid, hindi lahat ng kinatisuran ay mali. At hindi lahat naman ang natitisod ay tama. Ayun Kalain mo, kaganda-ganda ng sinabi, kinatisuran. Bakit? Hindi nag-iintindi. Natanim sa tabi ng daan. Yung iba naman, kunwaring nag-intindi. Abay, nagpaluha ng mata. Walang naiintindihan. Yung isa naman, kaso lang pag inuna ko, paano na ako? Meron ako na-witnessan dati, wag mong siseryosuhin yan. Walang mangyayari sa iyong buhay pag sineryoso mo yan. Kaya kayo magaganda kayo pag kayo nakapakinggan ng gayon, kayo maniniwala.
Dahil pag hindi niyo sineryoso si Jesus, seryoso ang kaaway sa iyo. Natatanda natin na nagtanim din si Satanas. Lahat ng hindi nakaintindi, lahat ng nakaintindi pero natouch lang emotion, nakaintindi pero hindi pinagpahalagahan, yan ang field. Yan ang alipores na nagtanim ng kaaway nung tulog. Dahil pa siya kinatitisuran nila. Kaya alisin na ninyo yung tisod-tisod na yan. Hindi yan maganda. Amen? Tama ba? Dahil pa sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. Another quote. Obvious naman sa flow na walang mali sa mga pinagsasabi ng Panginoon. Tama? Ang mali ay hindi yung pinagsasabi niya, kundi yung pinagsasabihan. Tama? At siya kinatisura nila, datapat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain, sa kanyang sariling bahay, verse 58. Last. Last na ba yun? Last nga, tapos din nga eh. At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Ang Diyos talaga ay hindi magpapala sa ayaw maniwala. Ang Diyos ay hindi magpapala sa ayaw maniwala. Pero ang tunay na naniniwala, pagpapalain. Bakit? Nagbubunga ng 100, 60 at 30. Bakit? Walang mali sa Bible. Ganun na lang natin pinaraan ng Bible. Lahat ng ginamit na parabola, lahat ng sitwasyon, lahat ng aplikasyon, puro angkop, puro swak, walang mali. Amen? Ang problema, sa dinadatngan, hindi sa ipinararating. Kumusta ho kayo ngayong gabi? May nakarating ho ba? Amen? Tutubo ho ba ito? Magbubunga ho ba ito? Purihin ng Panginoon sa mga buhay na nagsusuko, hindi mali. Hindi sayang ngayon yung ganda. Dahil wala naman. Hindi sayang ngayon yung kisig. Bakit? Wala rin. Mahalaga, kayo naglilingkod. Hindi sayang ang inyong giving. Ang inyong tithes and offering, hindi yan sayang. Mas mahalaga at walang kasing halaga ang kingdom of God kaysa ibibigay mo sa Panginoon. Klaro ba? Kaya kayong mga nakikinig din sa online, magpasalamat kayo kung kayo nasa kaharian na ng Panginoon. Nasumpungan nyo ang tunay na yaman ng buhay. Ang Panginoong Jesus sa kanyang kaharian. Tayo po'y manalangin.